Ayan, hello, good evening, and welcome to the first episode of our show, Dear Mommy Lee. So, in this show, we're going to read a letter from, of course, from our letter sender, and we're going to tackle and discuss about yung mga naging problema niya as a crafter or crocheter. So, anyway, handa na ba kayo? Ayan. So, we don't have a regular show for this, but whenever we receive an email or letter dito sa Dear Mommy Lee, i-feature natin. Tapos, kung meron tayong ma-discover na mga, let's say, rant or reklamo as a crafter or crocheter or knitter, pwede rin nating i-discuss yan, okay? So, marami tayong pwedeng matutunan. Hindi lang, alam mo, hindi lang how do you call that? Sa pagkukrochet or sa crafting, pati na rin sa mga buhay-buhay na related sa ating crafting, ano? Kasi we know naman na ang pagiging crocheter, it has meron diyang merong kaakibat na pwede nating gawing business, o di ba? Pwede nating gawing business or pwede tayong gumawa ng ibang pagkakakitaan. Okay, related sa ating craft na crochet. Okay, so anyway, so let's go straight because we only have an hour or so sa ating live ngayon. Okay, so babasahin na natin. So if you have any questions or if you have, how do you call this? If you have some comments, you can go to our live dito sa Facebook para makita yung comment nyo. Or you can join our discussion. Pwede kayo after mabasa yung letter mamaya, if you have some insights to share, pwede kayong umakyat dito naman sa Black App or sa TikTok. Okay? So anyway, so I would just like to remind everyone na sana please follow us on Facebook and TikTok, and meron din akong Instagram. Just search for Mommy Lee and you can see my face. If you can see my face, then it's, my page. Okay, so this is our letter senders. Let's read. Okay. Okay, Dear Mommy Lee. Ay, wala tayong background music. Hindi ako makakapag-background music kasi baka maano tayo. Baka maano yung, how do you call this? Sa FB yung, ano yan? Yung ating, how do you call this? Ma-copyright. Okay? So, wala mo ng background music. Siguro, we're going to, in the future, we're going to work on that. Yes, baka ma-copyright. Okay. So, ayun. Dear Mommy Lee, hello po, Mommy Lee. Hindi ko po alam kung saan ako mag-uumpisa. Siguro po sa paghingi ng sorry. Sorry po dahil may mga tao pang nadamay sa problema ko. Pasensya na po. My story or struggle started mahigit 1 year na din. Pasensya na po sa 1 year na atraso ko po sa inyo. I have this customer na nag-click kami at nagkaroon ng mga repeat orders. At dahil nga po trusted, nagbayad na po siya ng full. Sorry to broke that trust po. And then, the project goes well. I'm a crocheter na mababa ang price. Parenthesis. Sorry for that po, fellow crocheters. Close parenthesis. Kaya din po siguro nag-go ang customer sa akin dahil maganda, nagiging tubo nila dahil mababa po ang kuha nila sa akin. That's not. Anyway, saka na tayo mag-react. Okay. Pero sa akin po kasi, as a stay-home mom, okay na po sa akin ang kumita ng konti. And then, continuation of the project, I needed money for my kids.
I know it's not an excuse po. Then, may mga nakikita po ako na needed ng items na meron ako. So, I sell the items na para po sana sa trusted customer. Dahil kaya ko naman po kung habulin pa, gumawa pa bago ang deadline. But the situation got worse. I used the money for my kids. Mga sakitin din po kasi kaya madalas po talaga kami sa doktor. And then, I didn't make the orders for my trusted customer dahil the money for the materials is nagamit ko po. So, nag-request po ng refund na lang si customer. Pag may mga projects po ako, kahit konti po, nakakapagbigay po ako. Pero madalas po talaga ay nagkakapera na ako, nagiging kailangan naman po ng mga anak ko. Okay? Hanggang sa umabot na po ng taon, ang atraso ko po sa kanya. Oh my gosh. Gustong-gusto ko po talaga siyang bayaran na. Kaya lang po, wala po talaga akong kakayahan pa. Dahil sa crochet lang po talaga ako nagkakapera. May offer po ako ng mga projects, kaya lang po, wala ako materials, kaya po hindi ako maka-earn ng income. Pasensya na po kayo sa akin. Nasisira po ang image ng mga crocheter. Alam ko pong hindi dahilan ang mga personal problem para idamay sa negosyo. Pero gusto ko po talagang makabawi at bigyan niyo pa po ako ng isa pang chance na makabawi at magpatuloy pa din sa ganitong negosyo dahil ito talaga ang kakayahan ko para kumita. Salamat po at patawad. So, ayan. So, syempre, hindi natin bibigay yung pangalan niya, no? Pero this is a real, okay, i-remind ko lang kayo ha, this is a real letter from a real person, okay? Actually, nag-direct PM siya sa akin, as in sa messenger ko talaga, na sinasabi niya ganyan-ganyan problema. Sabi ko, pwede mo bang i-email yung buong istorya mo sa Dear Mommy? I-share ko kasi I think hindi lang siya ang nagkakaroon ng experience na ganito sa ganitong problema, di ba? Kasi nga, let's face it, as a stay-home mom, yun yung gusto natin kumita, pero ayun nga, minsan nagkakaroon tayo ng mga challenges sa buhay, nagagastos natin yung bayad ng customer na hindi pa naman natin naibibigay. So, nagigets ko naman siya doon, kaya lang, the first thing first is being responsible sa payments ng ating mga customer. Yung mga customer. So, ayun nga. Okay, nakikita ko kasi dito. I mean, this is not, although wag nating i-judge si ate. O, tawagin na lang natin siyang si ate. Si Ate K. Okay. So, si Ate K, let's just call her K. Ako na nag-nickname. Si Ate Kay, wag natin siyang husgahan kasi hindi rin natin alam kung gaano yung paghihirap niya, yung mga challenges niya, struggles niya sa buhay. Pero ang isa lang masasabi ko na yun nga, kahit na gaano kahirap yung buhay natin, minsan yung pagiging disiplinado natin at pagiging, how do you call this? Responsable sa ganitong mga sitwasyon. Kasi lalo tayong malulubog. Kita mo, dinaan niya sa nalubog siya. Nalubog siya sa how do you call this? Sa utang. Kasi naging utang na yun instead na bayad, naging utang na niya. Okay? So, yung problema na to, yes, nadadamay. So, saan ba natin to maipapasok? Dito na papasok yung
yung money management ng crafters and crocheters. Kasi marami talagang nagiging ganito. Kasi the thing is, nag-business tayo, pero wala tayong alam sa pagbi-business. Alam natin, uy, eto kumikita. Yes. Alam natin siya, yes, kumikita tayo. Pero hindi natin na foresee yung mga responsibilities bilang business owner. Kasi kahit anong business yan, kahit anong business pa yan, as long as it involves buying and selling of goods, that's business. Kahit piso lang yan. Kahit 50 pesos, 20-20 lang ang puhunan mo, business pa rin yan. As long as it involves buying and selling. As long as nagbabenta ka, it's business. And doon makikita yung skills mo kung paano ka mag-handle ng pera dumadaan sa'yo. Kasi if sa maliit na negosyo, if you cannot handle, how can you be blessed with a small amount of money if a big blessing or big amount of money kung sa maliit na bagay hindi ka na mapagkakatiwalaan. So, you have to start small, pag-igihan mo, lagyan mo, be responsible and be disciplined nang sa gayon, you can make it big. Pwedeng lumaki yung negosyo mo kasi dyan Yun. So, ayun nga, di ba? So, okay, merong comment dito. Let's, okay, sabi ni Mami Michelle, siguro learning experience na din sa kanya, personal and business expenses must stay separate. Yes. Yes, must stay separate talaga. Kasi kung hindi, maghalalabo-labo, talagang lalaki at lalaki yung utang mo, masisira ka sa customer. Alam mo, pag nasira ka sa isang customer, yung word of mouth importante yun. Pag nasira ka, ipag-aano niya, naku yan, hindi nag-refund. Iyan, hindi nag-deliver ng order. Alam mo, isang tao lang yung magkaroon ng bad feedback sa'yo. Hindi, pangit na sa business yon. That's a bad reputation. And how can you, paano ka makakabangon? How can you, anong tawag doon? Paano ka makakabangon kung doon pa lang, sirang-sira ka na sa customer. Yun. Sabi ni Sally Laksa, ang business, kailangan po talaga maging smart ka financially. Yes. Yun nga, being financially smart is knowing how to handle your finances. Knowing how to manage the cash flow of yung bayad sa'yo, payment, paano mo siya ibabudget sa materials, and paano mo siya palalaguin. Hindi yung, porke nakahawak ka ng pera, ay, yun na lahat yun. It doesn't mean na pag meron kang collection, yun na lahat yun. Hindi siya ganon. I think, yung pagiging crocheter as a crafter and as a business owner, small business owner, so, basta pag nagbenta ka, business owner ka na nun. Pag nag-business kayo, or nagbenta kayo, you should, it comes with a big responsibility. Kahit sabihin mo maliit na pera yan, big responsibility mo yan. Kasi, lalo't hindi mo pa nade-deliver or nabibigay yung order, hindi pa sa'yo yung pera. Hindi mo masasabing, kita mo na yan. And, kapag tapos na yung transaction, dun mo palang sasabihin, eto yung kita ko. Okay? Di natin si Ate Memalyn, simpleng ako, di natin alam ang pinagdadaanan niya. Learned lesson po sa lahat ang experience niya. Yes. Sabi ng mami, otherwise you'll end up with a business and a personal problem. Yes. So if you cannot handle any business or hindi mo, how do you call this?
You'll end up with the problem. Sabi nga nila, alam mo, meron ako nabasa, most of the problems you have are self-inflicted. So, meaning, ibig sabihin, ikaw ang may, tayo, okay, isama ko na yung sarili ko. Tayo ang kadalasan sa mga problema natin sa buhay, tayo yung may kagagawan talaga. It is self-inflicted, okay? Most of the time. Most of our problems in life. Self-inflicted yon, okay? So, katulad nga nito, personal life sa business problem. Yes. Tunay may control over how to manage the money separately. We have to study basic business rules. How much do we need to set aside for materials and labor? Yes. Actually, after this, magkakaroon ako ng konting yung i-discuss natin yung money management guide, no? Para sa mga crafters and crocheters for a small business. If you sell something for 700, the profit is not 700. Yes, correct. So if you sell something that is 700, yung cost nun, yung nabenta mo, nakabenta ka ng 700, yung profit mo is not 700. So kasi minus pa yung materials doon at labor. Tsaka pa yung profit margin, okay? Okay. So anyway. So ayun na nga. So, ano-ano ba yung money management guide for crafters and crocheters? Excuse me, nahahating na naman ako. Excuse me. Okay. So, ito nga yung avoiding pitfall of spending customer payments. So, dito papasok yung pagiging problema ng spending customer payments habang hindi mo pa na-fulfill yung order niya. Okay? Number one is separate your finances. Okay? Diba? So yung personal, ibig sabihin, yung personal expenses mo, tsaka yung mga mo sa business, at kung ano man, ihihiwalay natin. Huwag mong isama yung mga personal expenses mo sa business mo. Kung gusto mong lumago yung business mo, i-separate mo yung personal tsaka yung yung mga pera sa business. Tapos i-track mo siya. So, magkaroon ka ng separate, let's say, wallet or envelope or bank account for your crochet business. So, para wag halo-halo yung pera mo, no? Tapos, maglagay ka ng listahan. Ganun. Another way is, never mix customer payments with your personal, customer payments na ipanggagastos mo sa personal, na gastos mo. Hindi ganun. And nagtataka lang ako kay Ate Kay kasi ba siya? Hindi niya nasabi sa kwento niya if she is a single mom or dahil yun lang daw ang pwede niyang pagkakitaan. I'm not sure, no? Hindi single mom ba siya or may asawa? May trabaho ba yung asawa niya? So hindi natin alam yung buong kwento. So that's also a factor. Let's say kunyari siya ay single mom at wala siyang ibang pinagkukunan kundi crochet. So, paano siya nakaka-survive every day? Kasi, for sure naman meron siyang, bago siya mag-crochet, for sure meron siyang ibang pinagkukuhaan ng pera para sa panggastos sa mga niya. Panggastos niya sa araw-araw. Okay? So, yun ang hindi medyo malinaw na kwento, no? Okay. That's number one, separate your finances. Number two, merong it's a big thing you can own up to your mistake. Don't lose hope with prayer and hard work. Yes. Kaya nga, nanghihingi din siya ng ng advice kung ano daw ang gagawin niya. Sabi ko nga sa kanya, you can send us your email and
merong mga other crocheters na pwede kang bigyan ng advice, hindi lang ako. Okay. Number 2 tayo is break down the customer's payment. Yon. So, when a customer pays, immediately divide the money. So, materials, tapos yung labor, or yung labor mo, you have to set a rate based on your skills. Yung labor, it means yung time and effort mo ng paggawa ng crochet item. So, papasok dyan yung time, yung rate mo per hour, no? So, give justice to your craft. Tapos, binibenta niya ng mura, o di ba? Hanggang sa, hindi niya tuloy nagbebenta siya ng mura, tapos ngayon, dahil may umu-order sa kanya, dire-diretso yung order, hindi na niya mahabol ang order kasi nga, binigay niya ng mura, ibig sabihin, nalugi siya doon. Nalugi talaga siya, feeling ko. Hindi siya kumita, kaya niya nagastos yung pera. Nalugi siya doon kasi sa sobrang mura ng crochet items niya, hindi makatarungan yung bayad sa kanya when it comes to labor or profit. Diba? Yun eh. Baka materials lang yung nabawi niya, walang bayad yung time niya and effort ng paggawa ng crochet. That's why, sana sa lahat ng mga crafters, isipin din natin na, yes, gusto niyo kumita ng pera, pero think of your effort. Kasi it takes a lot of time, effort, pagod, dugot pawis ang nilaan nyo sa mga crafted items, sa mga crochet items na yan. Don't sell yourself low. Kumbaga. So, kaya iyon, feeling ko kaya hindi siya kumita. Hindi siya kumita, kaya nagastos niya rin yung pera. Kaya hindi niya na ma-manage ang pera kasi hindi niya nakikita kung magkano talaga yung profit niya. Baka mamaya, break even lang sa materials di ba? Lalo siyang walang dun. Wala talagang makikitain. Anyway, so it is important to break down customers' payment. So, andyan yung materials, labor. If you have, tingin mo, meron kang pang emergency or backup fund, yon. And, syempre, pang packaging, magpapackage yung mga karton, yung mga pang-package mo, yung mga pouch, di ba sa ibang shipping shipping courier, nagbabayad pa ng pouch. Yung mga ganun, baka hindi niya na isasama yun. So, always remember, you have to list down yung mga expenses na nakasama sa crochet item mo. Materials, labor, pati yung mga packaging and shipping, kasama yun. Okay. So, number 3 is don't spend until the order is delivered. Ayun. Kasi nga, hindi mo kita yan hanggat hindi mo na-deliver. So, ibig sabihin, hindi sa'yo yung pera hanggat hindi mo na-fulfill yung order sa'yo. Do not spend until the order is delivered. So, mo na yon, mentally, ilak mo yung yung mindset na yon, na hanggat hindi mo na-deliver, natatapos yung transaction, hindi sa'yo yung pera. Okay? So, parang patago lang muna sa'yo yan. But, ayun nga, pag nagastos mo pa rin, ibig sabihin, wala kang disiplina sa sarili. Ibig sabihin, hindi ka marunong humawak ng pera. Kasi kung sa maliit na pera, hindi ka marunong humawak, what more sa malalaking pera? Okay. Ganun. I think, ganun yun. So, tinuturuan ka dito, I think, dito ka matututo, no? Siguro, sana sa experience na to, matuto ka and
siguro magkaroon ka ng disiplina din kung paano mag-handle ng mga finances mo, and paano humawak ng pera sa business, kung gusto mo talagang lumaki yung business mo. Actually, I would add on, don't spend until the customer confirmed they are satisfied. Okay, that's a good point, Mommy Michelle. So, don't spend until the customer is satisfied or nag-feedback sa'yo, na-receive ko na, o walang reklamo. Kasi minsan may reklamo eh. Bakit yung ganito, ganyan, natanggal yung tulip head, o nag-ask ng refund sa'yo, ibabalik, o yun, yung ganon. Yun naman is, magkaroon ka doon ng emergency fund. Kaya dapat ka. Alam mo sa accounting nga, meron yung yun? Allowance for allowance for doubtful accounts. Iyon yung mga hindi na kolekta or yung mga refund, yun. Sa accounting yun sa pagbi-business. Meron tinatawag na allowance. Yung allowance nga, ibig sabihin, nag-aalat ka ng time ng mga bad receivables. Ibig sabihin, yung hindi lahat ng kita mo, hindi lahat ng collectibles mo, yung pwede mo makolekta, ay makokolekta mo. Kasi nga, merong magrereklamo, mag-a-ask ng refund. Tapos merong sometimes nawala yung item, o paano gagawin mo doon, di ba? O magbibigay ka ibabalik, i-refund mo yung customer, pero hindi mo nakuha yung item. Nawala. May mga ganong instances. So that's why we have to allot for emergency funds. Yun. Saan na tayo? Number 4 na tayo. Okay. Use a two-part payment system. Use a two-part payment system. Ano ba yung two-part payment system? Maybe, yung kung wala ka masyadong tiwala sa sarili mo na kaya mong kontrolin yung hindi paggastos ng cost ng bayad ng customer, you can ask for 50% or you can ask for payment for the materials. Ganon, pwede. Or pwedeng 50%, 50-50. Di ba? Dito, at least, medyo, half-half, na nakokontrol mo yung nakokontrol mo yung, how do you call this, yung paggastos mo sa, sa pera ng customer. Okay? 50-50 mga ate. Okay? Kung wala ka tiwala sa sarili mo na kaya mong disiplinahin, na hindi mo gagastusin yung pera, mag-ask ka ng for materials only. Di ba? Mas maganda yun. Number 5, create a simple order and payment tracker. Yan. Ito, yung tracker. Pwede mong gawin to, yung magkaroon ka ng notebook or listahan. Or actually if you have, sa Google, di ba? Yung Google Sheet. Yan. Meron tayong Google Sheet. Ako ako ng mga naglilista ako sa Google Sheet talaga ng mga expenses ko. Yan. Yan. So, kahit simple lang, kahit yung mga payment tracker, ilista mo lahat ng payment sa'yo, tapos yung expenses, tapos ikaw na doon mo na i-compute yun. Simple lang naman yun lang yun basta ilista mo lang yung mga expenses mo, at saka yung mga nakolekta mo. Yun. So, pag so, income minus expenses, yun na yung net profit mo, di ba? Yun na yun. Gusto nyo ba, how do you call this? Kung hindi nyo na itatanong, meron tayong konting background sa accounting. So, if you want to, how do you call this? To learn or magpaturo how to track your finances or make a simple balance sheet or financial statements for your small business, kahit 20-20 lang yung yung kahit 20-20, kahit small business lang. Tuturuan ko kayo ng basic accounting procedure, principles, methods, kung ano man ang tawag mo dyan.
Yun. Pwede. Pero that's very basic, no? Pwede mo nga yan, actually, pwede mo yang i-search sa YouTube. I mean, ano na ngayon, one click lang, pwede mo yang i-search kung paano. Okay. But if you have any other questions, pwede kayo magtanong sa akin. Okay. Number 6. Set a monthly crafting budget. Okay. Siguro ito, I think, itong mga monthly crafting budget, siguro ito pwede ng how do you call this? Sa mga medyo lumalaki ng business. Yeah. Kasi usually, pag marami ka ng orders, kailangan mo na mag-order ng mga materials eh. So, yun, pwede mo na siyang yung tingin mo laging ino-order sa'yo, so pwede kang mag-allot ng crafting budget doon. Okay? Aside from customer orders, set a personal limit for yarns and tools. Yun. Ayun. Baka minsan, magkaroon ka ng budget for materials, yung mga may orders lang. Baka mamaya sa sobrang tuwa natin, order tayo, parang ako. Order ako ng mga yarn, Pero, I mean, kung ibebenta mo naman siya, why not, di ba? Pero if you are, okay, I think number 6 is for crochet business, small business, sa pagko-crochet na limited budget lang talaga, na nagde-depend lang talaga sa mga payment from customers. Yun, parang ganun. So in this case, you have to set a monthly crafting budget for your materials. Yun, at ililimit mo talaga yung pagbili ng mga materials, kung hanggang saan ka pwede makamura, di doon ka, at kung hanggang saan lang yung budget mo. And setting a monthly budget for your craft supplies will help you control impulsive buying. Yun. So, yung mga impulsive buying natin dyan kasi, di ba? Yun ang minsan nakakaano dyan, yung impulsive buying natin. Baka tayo, uy, murang yan, sige. Uy, naka-sale, sige, buy ng buy. Hindi mo pa naman gagamitin. Tapos, may umorder nga sa'yo, pero wala yung kulay na kailangan mo. Diba? Remember that crochet business is usually, yung mga crochet items, most of our items that are ordered are customized. When you say customized, pasadya. Like made to order, diba? So, kung bibili ka ng, let's say, specific color, let's say, bibili ako ng maraming red or pang tulip or pang sunflower. Kaso, may umorder nga, may bulk order, pero yung kailangan mong yarn, wala doon. Paano yun? Diba? So, yun, we have to consider that. Yun. So, be careful of impulsive buying. Dahil walang pupuntahan yung yung kita mo sa pagko-crochet. Okay? Wala bang, OMG. And then, number 7, let's have number 7. Always keep a receipt of orders and payments. Ayun. So, aside from receipt, pwede mo, or kung wala ka namang resibo, pwede mong ilista na lang. Yun naman ang doon. Ang importante doon, basta nakalista, naka-record lahat, with date and amount. Name of customer, yung date, yung amount, lahat ng pwede mong ilista. Para natatrace mo, natatrack mo kung saan nanggaling yung payment and kung saan napunta. Okay. Tsaka maigi na rin yung meron kang resibo para it also somehow protects you and your customer. Pag nagkaanuhan kayo, nagbayad na ako, kailan? Yun. Pwede rin mangyari yun. Yun. Yung mga ganong pagkakataon. So, always magkaroon kayo ng record of every payment and everything.
Okay. Next one is number 8, have a refund plan. Ayun. Have a refund plan. Ito naman siguro kapag medyo umaano na, lumalago na yung iyong business, pwede mong magkaroon ka ng refund plan or emergency fund, pwede siya. Kahit small lang. Just in case fund. for funds and emergencies. Okay. This will give you flexibility and keeps your reputation intact. Kasi pag, di ba, pag hindi natin maiwasan na nagkakaroon ng mga problema sa mga customers. So, if you think that may katwiran naman yung customer na i-refund yung binayad niya, why not? No? Why not? As long as reasonable naman. Okay. And then, next one, limit the number of orders you accept. Ayun. So, minsan nangyayari din. Katulad nung sinabi ni Ate Kay na, kasi nung unang kwento niya sa akin, sa Messenger, ang sabi niya is, ang natatandaan ko, na hindi niya naibigay yung pinapagawa ng customer niya, let's say customer A, yung pinapagawa ni customer A, nagawa niya, kaso, nagbayad ng full, nagastos niya yung pera. Tapos, merong nag-order, binili yung item na dapat for customer A. So, dahil kailangan niya ng pera, binenta niya kay customer B. O, diba? So, ibig sabihin, kumita na siya kay A, kumita pa siya kay B, pero nagastos niya pa rin yung pera. Di ba ang gulo? This only shows, Ate Kay, wag kang magagalit, ha? Pero, yung sa story na yun, it only shows na kung gaano, paano yun? Pero, sa bagay, yun nga. Sabi mo nga kasi, lagi yung nag-i-struggle, lagi nagkakasakit yung mga anak mo. The thing is, ibig sabihin, hindi ganun kalaki yung kita mo para hindi niya matustusan yung mga pangangailangan mo. Kasi nga, sobrang mura. Mantakin mo, if you sell your items fairly, ha? I mean, yung justifiable yung presyo, reasonable yung presyo sa effort mo, sa profit mo, I think hindi ka magkakaganyan. I think, ha, yun lang ang naiisip ko. So anyway, I don't want to be harsh and ayoko namang sa bagay, magbibigay lang tayo ng mga insights and advice, pero pag-isipan mo and pag-aralan mo yung mga hindi magandang habits, siguro as of now, siguro marirealize mo na rin yung mga mistakes natin, no, sa buhay. So, contemplate on that and mag-promise ka sa sarili mo na, okay, next time ganito gagawin ko. So, once you promise yourself and determine to do better next time, kaya mo yan. Okay? Kayang-kaya mo yan malagpasan. Okay. So, and then number 10, reinvest some profit into your business. So siguro sa ni Ate Kay, hindi pa masyado kasi tingin ko hindi pa kaya mag-reinvest sa business kasi nga nagagastos. Siguro step by step lang tayo. Ngayon pag nakikita mo may mga sobra-sobra na, doon ka na mag-reinvest ng sa mga sa business mo. Ganun. Kung yung iba, let's say yung iba, pag merong business, since na meron naman nagsusuporta sa kanila ng mga basic needs. So yung iba, pag kunyari ng small business, yung pera sa business hindi nila pinapakilaman. Pag kumita sila, hindi nila, sige, bili ng ganyan, bili ng ganito.
nire-reinvest uli nila yon sa business hanggang sa lumaki yung business nila, any kind of business. But in the case of Ate Kay, hindi pa siguro, pero siguro unahin na muna niya yung pagdisiplina sa sarili at pag-iwas sa paggastos ng customer payments. Ayun, 'di ba? So, ayan ang mga aral na natutunan natin sa istoryang ito. Okay. So, this time naman, pwede naman tayong manghingi ng advice sa ibang crafters. Do you want to share your advice sa ating letter sender na si Ate Kay? Aside from the 10 things, tips on money management guide for crafters and crocheters sa mga nabanggit ko, pwede pa kayo magbigay ng insights dun sa sa ating case, sa ating letter sender today. Do you want to mag-request lang kayo ng dyan? Mag-request. Wait lang. Pwede kayong mag-request, meron ba? Parang wala magre-request. Okay. Wait lang mga me. Ay. So, ayun, sana naging lesson sa ating lahat to. How to manage. Ayun. Wala ka bang me? Wait lang. Oh, wait lang, ask ko lang yung present or invite. Alam mo, maganda sa wait lang mga me. Sure ba? Saan ba to window? Anong window to? Wait lang mo yan. Ay, asan ba ako? Pag maraming window, nalilito ako eh. Wait. Okay. Wait. Okay, yan. Wait lang. Okay, yan. Wait lang ha. Re-remove ko lang to. Yan. Ayan. So, we're live. Ayan. So, we have Mommy Myra of Crochet by Myra, and we have Mommy Michelle Luwalu Crochet Accessories. So, i-follow niyo po sila sa kanilang mga social media account. Hello po. Good evening. Ayan. So, ayan na nga. Napakinggan mo ba yung story ni si Mommy Myra mo? Parang nahuli ako. Yun nga kasi nga to make the story short, nagastos niya yung pera ng customer, tapos inabot ng 1 taon. Tapos hindi how do you call this? Hindi pa niya na ibibigay, hindi pa niya nare-refund. Yun ang pinaka-main na problema niya. Kumbaga, parang so, hindi na siya makakapag-produce ulit kasi naibenta niya yung items sa iba. Oo, yung dapat na ibibigay niya kay customer A, naibenta niya sa iba. Oh. Tapos nagastos niya lahat pa rin ng pera. So ngayon, gusto niyang makabawi kaso wala siyang pambili ng materials. Yun yung pinakabuod ng summary ng kanilang ng kanyang problema. Yun nga, Mami. Yun, self-control. Kailangan ng self-control. Lalo na kasi kapag
Tsaka sa budgeting, I mean, mahirap mag-budget lalo na pag walang budget, di ba? Yeah. So, Mahirap. mahirap mag-budget kapag walang budget. So, talagang kailangan ang gagawin na, sabi nga, ano yun? Ano, i-spend yung below your means, di ba? So, dapat hindi yung sobra sa sweldo na yung expenditures mo, di ba? So, for example, ang baon mo for a week is 1,000. Diba? For a week, so baon mo sa school, 1,000 or 500. Dati kasi ako noon 500 pesos. So, 100 a day. So, ibabalance mo siya. Siyempre, umaga, tanghali, gabi yung ano. So, pag sa ganun nga, parang nga, yung don't spend your money na parang ganun, yung parang below your means, parang don't spend above your means. Yeah, above your means pala. Yun. English talaga yun. Ayun, so ayun, nakakalungkot sa mga crosshares natin na ganun na sa pag-spend na yan. So ako, katulad mo din ako na tawag dito, hindi panic ano tawag doon yung buying? Hoarding. Panic buying din. Panic buying or impulsive. Yan. Impulse buying. Pero, siyempre, in the long run din, yung as times goes by, matututo ka sa mga mistakes na nagawa mo. Sa siyempre, hindi natin ma-judge ng ganun na lang, pero siyempre, matuto tayo sa susunod na hindi na natin gagastusin yung para sa client na nasobrahan pa ng gastos, di ba? So, dapat budget natin yun. So, maganda naman kasi mag-invest din ng yarn para pag may order, yung may mga kulay na tapos hindi pala ganun kakulay. So, sa pakikipag-communicate natin yan sa client. So, for example, kailangan na nila in a week tapusin yung isang project. Like keychains, for example, bulk order siya. So, pero wala kang kulay na ganun. So, yung iba, ang ginagawa nila is, hindi yun yung kulay na kailangan ni client. Kumbaga, i-marketplace nila yun. So, ang reason for sell nila is, wrong color, so mabibili sila ng bago. So yun yung isa sa way na mabibigay ko sa mga co-crocheters natin na walang budget na bumili ulit ng yarn. Na hindi yun. So yun lang, matuto lang tayo sa susunod na hindi na natin mauulit yung gano'n kasi nakakalungkot. Wala kita diyan. Tapos mawawalan ka pa ng solid client. Diba? Sasabihin, yung nagpagawa ko ng ganito, ilang taon na pala na diba? So, magrarant talaga sila. So, madadamay yung mga ibang crocheters na gumagawa na on time magbigay, deadline, ito, ganyan. So, nakikipag-communicate tayo sa ating client ng maayos. So, hindi pa pwedeng tatakbuhan natin. So, kung gusto mo talagang legit crocheter, legit seller, made to order, ganyan. So, gagawa ka rin ng mga policy mo para hindi ka rin lugi sa mga mo. So, sa akin kasi, no refund tayo. So, 50%, talaga sa akin, 50% down payment, and then, no refund yan. Pag hindi natuloy ni kasi na-start mo na yan Kasi ipunin mo yung materials mo and then yung time mo, yung effort mo, pagpupuyatan mo para mas maganda yung kalalabasan ng item. Kasi ako talagang quality ang ating hindi yung basta benta lang. Diba, guys? So, yun, talagang natin yun. Yan kasi be mindful. Practice. Yung down payment mo, kasi yan ang pang materials mo, hindi yan profit mo. Pang materials, pang gawa,
pang ano, para yung second payment, yung second half, yun na yung kikita. Kita, oo. Oo. At least, safe ka na rin doon. Kung sakali hindi sila nagbabayad, hindi sila kukunin yung items mo, Pwede mo naman ibenta sa pwede mo iba. ibenta sa iba. Yes. May money mo. Mm-mm. You didn't spend anything. Money nila ang ginamit mo pang gawa. And then, ano naman, meron kang product para pwede mo ibenta. Hindi ka muna That's a good point, ano? Kasi kung tutuusin, hindi mo naman talaga kailangan ng, if you want to start a crochet business, pwede namang, yung nga, pre-order, so 50% down payment ng materials, no refund dapat yun, dapat may kontrata. And then, ayun nga, pag tapos na yung project, i-deliver mo, tsaka ibibigay yung ano, diba? Mas maganda yun. Iwas sa bogus buyer, iwas sa cancellation. At the same time, andun na yung yung avoiding spending customer payment. Kasi nga kumbaga yung kita mo at the end na lang ng marireceive at the end of the towards the end of the construction tuloy. Yung contract. Yung last na pang shipping na. Yes. So, yun. Ikaw naman, Mami Michelle, ano yung mga points na pwede mong sa problema ni Ate Kay? Ay, una-una, I think you have to remember na, yun nga, ang pera ng business ay hindi mo pera. Yun yung sinasabi ko dati sa mister ko, kasi dati meron siyang business na before the pandemic, na sisig. May cart siyang sisig. Tapos yun minsan masasabi niya sa akin kung wawala ng budget. Ayun may budget yun, may nakatabi dyan. Huwag mo naman isipin yun. Hindi natin pera yan. Ano yan? Pondo mo sa negosyo. Kung gagamitin natin yan, wala ka pambili na naman ng karne susunod. Hindi naman din tayo kumikita. O ano na. Kaya sabi ko, kalimutan mo. Yung pahunan mo na tinabi mo, kalimutan mo. Huwag mo gamitin. Hindi pwede. Hindi mo pera yun. Ganon. Tapos, pero ang hirap mag-solusyonan yung problema niya. Yan ang problema eh. Pero siguro kailangan mo na mag-sacrifice ng personal money mo para mabayad mo yung customer na upset mo, na hindi mo na-fulfill yung order mo. Kahit it's been 1 year, before starting again, kailangan mo magbabayad yun. At mahirap yun. Kailangan i-budgetan. Konti-unti mo na huhulugan yung bayad mo sa kanya. Para sa akin, kung sakali, may pang-milk tea ka, huwag na muna mag-milk tea. Itabi mo, pambayad. Ganon, yung kunting sacrifices muna. Even it's your personal money, hindi mo business money, ay, you made that problem. You need to do it. Kunting personal sacrifices para makabayad. Pag makabayad, ang suggestion ko would be, start again from the start as a new crocheter, a new name, a new business, para hindi na yung reputation mo. Pero you have to start from the beginning. From scratch. Yes. But you can't do that until nagbabayad ka ng client. But isa pang doon sa kwento is binibigay niya kasi ng mura. Ayun nga, isa pa yan. Hindi The thing is baka mamaya break even lang siya sa materials, hindi niya alam. Oo. Kaya lalo siyang hindi nakakabangon. Oo. My father naman, he is a businessman. He's a painter and decorator na house painter and decorator sa UK. Sa kanya ako matututo mag-business. And he used to say to me na sometimes it's okay to break even if meron kang backup. So you should have some extra. For example, if you have a client na something went wrong, actually you're not gonna make a profit, sige, bigyan mo sa kanila basta break even ka. As long as meron ka pa rin backup na pera na kaya mo. Sabi niya, in business, sometimes, we only break even. Sige, ganun lang yun. Pero if you only break even on everything, wala ka naman profit. Kaya ang pricing mo is, you have to price it with a profit, not just materials. Hindi pwedeng ganun. Not just, halimbawa, it cost you 20 pesos to make. Ibabenta mo ng 25. Oh, ano yan? Hindi pwede. Labor mo pa lang. Ano yan? Yung 1 hour mo nagawa in keychain is only worth 5 pesos. Oh, ano yun?
Hindi. Kaya nga. Yung sinasabi mo kanina, Mami Lee, yung don't sell yourself low, don't sell yourself short. Yun. Ayan, don't sell yourself short. Yun pala yun. Okay. Have to value your time, value yourself. Yes. Ano naman yung... Yes. So, Para sa anak mo, syempre may family ka, di ba? May anak ka. Oo. So, iisipin mo talaga, igagastos ko ba to para ganyan? Talagang 3 times, 7 times, 10 times mo talagang iisipin. Oo. Pero bago ka bumili ng item. ang sabi niya kasi nagagastos daw niya kasi lagi nagkakasakit yung mga anak niya. Ay, ano problema. Yan ang hindi na kailangan din kasama sa kwento. Wala bang ibang income ba? Oo, yun nga eh. That's actually my question din kanina na hindi kumpleto yung kwento kung ano ba yung talaga yung setting ng pamilya. Yung gano'n na single mother ba siya, may asawa, paano yung ano. Kasi kung ngayon hindi siya makagawa ng paraan, parang paano sila nabubuhay araw-araw? Kasi hindi naman sa pag-aano, no? That's impossible kasi, di ba? Kung ngayon hindi siya makagawa ng paraan na somehow there is someone supporting them. Di ba? Hindi pwedeng wala eh. If you're not crocheting now, kasi nga, yeah, so how can you eat? Where's your money coming from? Actually, ako, crocheter ako, pero I have a sideline din na, for example, VA, ganyan. Tapos, natuturo din ako ng sayaw kapag may time talaga. So, sa school ng aking anakis, siyempre yung oras na 2 hours na nasa klase siya, nagtuturo ako ng 2 hours din sa mga nagpapaturo sa akin. Most crocheters do not make enough money to. Yeah. Actually. Sideline lang tayo. Pwede mo siyang gawing sideline yung pagko-crochet. Kung hindi pa naglalo na mura lang yung benta mo, hindi siya pwedeng pang full-time eh. Hindi. Lalo pag may kids ka, ako na, minsan hindi ko matapos-tapos ang project dahil sa pagkulitan nila. Pwede siguro kapag wala kang, yung di ba? Katulad ko, may maliit pa ako. So, tama rin yung advice na isa ni Mami Lina na yung order, mamimili ka talaga yung kaya mong gawin in a month. Di ba? So, for me, ako, pag in a month, pag may deadline ako in a month, so 2 to 3 projects lang. Ay, Mami Carly, shout out to you. Ayun ang best advice is you don't take on projects you can't handle. Or like that one, you took on the one thing, yan ang priority. Hindi mo ibebenta sa iba. Yes, binenta kayo. Kasi gusto nyo magkapeto. Take on more than you yun. That's totally wrong. Yan, ano na. Nakakahiya. Parang ganun, integrity mo kasi. Syempre, ako kasi talaga, pag sinabi ko, ito yung budget for this, ito yung para sa client lang na to. Pero pag may yun it's a choice it's your choice talaga kung papaano mo i-decide kung ibibigay mo ba to para sa ganyan. So, natindihan ko yung talagang, tawag dito, talagang emergency talaga, di ba? So, budgeting talaga kailangan mo talagang i-budget yung money mo. Hindi lang kasi sa pang-crochet, lang. So, kailangan may iba ka pang source of income na kukuhanan. Minsan, ako din kasi ayoko yung may utang-utang. So, may alkansya kasi kami. So, i-share ko lang, konti lang. May alkansya kami. So, basta pag may 20 coins ako, 20 coins, lalagay ko na agad. Yung 20 na coins na. Actually, nitong last month ata, talagang nabuksan ko kasi wala na talaga. Ayoko namang umutang kasi ayoko talagang umutang. Yung hospital yung father-in-law ko, ganun din, yung mga 20 coins na nilagay. So talagang, sige, umit muna natin yun. Hanggang sa, napag namin yung budget namin sa family namin. So, ayun. Kasi lalo na ngayon, hindi mo alam na magkakasakit bigla. Pero yung budget mo, wala doon sa emergency fund mo, ganyan. So, dapat meron kang ganun. Hindi lang sa business, kasi sa family yan.
emergency fund. So, Mm. iba kasi yun eh. Iba yung business, iba talaga sa ano, Oo. yun. Para sa akin, Medyo other malawak thing din you kasi can yun. do, although ito ay last resort talaga sa lahat, is before you do that, pag-usapin mo muna yung client. Ito ang problema ko. Ito ang issue. Ito may emergency. Ang anak ko na hospital. Baka ma-delay yung ganito or magkailangan ko gastusin yung pera nito. Pero people are very understanding. If Mhm. you don't lay it out before, then wag mo unahin, ibinenta ko sa iba o gastusin mo yung pera bago mo kinausap yung client mo. Mm. But the thing is, baka naman hindi lang isang beses na ulit ng pangalawa, pangatlo. Kasi Ayan, minsan hindi na maniniwala yung client. Parang, pwedeng coincidence na ganun yung sitwasyon, but we don't know. Diba? Eto. Mm. Yun nga, last resort talaga yan. Pero if you're gonna do it, tell them first. Don't just biglaan mo, ay wala na, nagastos ko na. Communicate well lang talaga. Communication with your clients. Oo. Oo, communicate well. Pero ako, Ayun. may isang last resort ko din. Maghanap ng ibang pagkakakitaan na hindi lang crochet. Na yung tipong, parang, pag nabigay mo yung service, like, kuha mo kagad. Let's say, ano ba pa pwedeng pagkakitaan? Yun nga, magbenta-benta na kung ano-ano, mag-affiliate, mag-live sa TikTok, dito. Diba? Mag-live affiliate, kahit affiliate marketing. Ang daming with our digital, sa technology ngayon, ang dami nang pwede kang mag-affiliate, pwede kang mag-live selling, or kung ano-ano pa, diba? Ang dami nang pwedeng pagkakitaan ngayon na hindi mo kailangan ng puhunan. Di ba? Pero pwede kang kumita. Ako meron akong kumikita ako kahit minsan sa isang araw 12 pesos ko kumikita. Oy, pero tuwan-tuwa ako doon. Alam mo sa affiliate marketing, tuwan-tuwa na ako pag may 12 pesos. Uy, may 12 pesos ako today. Hindi kahit naman maglakad ako buong araw sa labas, hindi ako makakuha ng 12 pesos, no? Diba? Because I think para sa akin, it's all about mindset din. Kasi you have to be like, again, my father used to say about his business, that when you start a business for your family, the point is that you will be able to support them in the future. It's not about starting a business, nagpo-profit ako na yon to feed them tomorrow. It's about, I want to grow a business so that in the future, next year, the next 2 years, we can have something stable. So stable income. It's not about like right now, tomorrow. It's if you start a business, you need to set your sights further in the future. Hindi lang what you make right now. Manifesting nga, di ba? Ako, magmamanifest ako. Gusto ko may physical store ako, tapos may cafe pa, di ba? Amen. Amen tayo dyan, Wayne. Okay, tayo. Amen. Ako iniisip ko naman kung feasible ba yan sa in the long run. Kung siya, kung okay siya. Gusto ko rin sabi ko, gusto ko rin ng ganun. Pero how would you scale it? Kasi minsan sa dami na ng, di ba, ang dami na rin ganyan business. Madaming cafe na kasi dito. So, dapat may iba ka talagang mapapaisip ka talaga ng Aralan nating maigi yan. Pero kung gusto mo yung hindi. Wag pala dito. Pero kung gusto mo yung sinasabi ko, I do have some ideas lang naman. Pwede kitang bigyan ng tips. Pag just in case passion mo talaga Pero pag for the kita lang, pero wala. Hindi magtatayo. Dapat passion mo din na gawin to. Hindi yung magtatrabaho ko lang, sweldohin type. Pero wala ka ng love and yung ewan ko yung enjoy. Dapat enjoy mo din kasi pag for the lang. For the kita lang. Ay, that's very true. Kasi minsan, alam mo, maraming crocheters, maraming crocheters ngayon, I mean, hindi ko naman nila lahat. Pero they are just after the income, possible income. Pero pag nawala na yung joy, nawala na yung passion, or yung kung ano man, wala na, stop na sila. Diba? Kasi nga, hindi yun If you really want to succeed in something, I think,
you have to have passion for that field of kung ano man yung gusto mong pasukin. Tapos turn it into business. So, it's like kung ano man yung craft mo, meron kang passion, tapos kung doon ka masaya lagi. Kasi minsan hindi pala minsan, madalas ang tao nagsasucceed doon sa gusto niyang gawin na kahit yung, alam mo yung, di ba yung lagi sinasabi ng mga influencers about business, choose a business or a work or a career na yung kahit walang bayad, pwede mong gawin. Yun daw yun. Yun yung enjoy. Kasi once you love what you're doing, money comes after. Yun daw yun. Yeah. Money comes after Ako that. nga, ay nako Mami. Yun nga, bago ako maging crocheter, dancer talaga ako. So, dance instructor, lahat ng choreo. Tapos natutunan ko rin mag-mix ng music that before. So, nung una talagang, yung makapag-exercise ka lang din, makapagturo. Yung parang challenge ka rin na maggumawa ng choreo mo para sa event, ganyan. So, hindi mo mamamalayan, may mga yung parang nai-amaze sa mga ginagawa mo, sa craft mo, na dancing or sa pagkukrochet or anything na talagang passion natin. Hindi mo mamamalayan, may blessing na magbibigay sa'yo na hindi mo alam na, ay, ito pala yun. So, may time talaga eh. May time na magbibigay ng tip, ganyan, di ba? O kaya, bibigyan ka ulit ng event. Yung parang hindi mo siya inaasahan pero binibigay. Kasi, siyempre, saka wag mo kakalimutan na yung lahat ng blessing from the Lord talaga. Kasi yung talent na binigay sa atin. Speaking ng ethical business practices, bilang isang tao na ethical din, kasi alam mo yung magagawa mong mabuti, mababalik din sa'yo. You reap what you sow. Yes. Yan, sabi ng Bible. Not let us become weary in doing good. In the proper time, you will reap the harvest. Yeah. If we do not give up. Yeah, mahirap talaga mag-umpisa ng business. Even if you have, especially if you have not much budget. Pero, huwag susuko. Don't give in to the temptation to take part in unethical business practices. Kasi, you reap what you sow nga. If you sow unethical business practices, yan, then your business will, Tsaka dapat, may goal ka talaga eh. Yung susulat mo. Ako kasi may sinusulat ako pag may gusto akong tapos minsan i-review mo, eto nga pala yun. Kaya ma-remind ka din na, eto pala gusto ko, ganyan dati, ganyan. Tapos makikita mo din na, yung drive mo talaga na matuto, yung drive mo talaga na magpatuloy, di ba? Minsan talaga na tayo na-drain sa mga so much information, so much influence ng mga di ba? Minsan nape-pressure tayo. Pero ganun talaga, it's our choice kung paano natin i-handle yung mga ganun, di ba? There's a phrase in English, I don't know if na ita-translate sa Tagalog, na something is the fruit of a poison tree. Ano yan ba sa Tagalog? Na something is the fruit of the poison tree. Mano siya sa bunga siya ng isang masamang puno ba o masamang galing sa hindi magandang bagay. Kung ano puno siyang bunga. Ang puno siyang bunga. Poison tree in English. Kung ang tinatanim mo puro kasamaan, parang gano'n. Kaya nga. Kaya yung money, if you get the money from somewhere else, like you sold it to somebody else when you should have sold it here, hindi, that money will not prosper you. Iba naman yun. yung naman, hindi yung sinabi ko, kung ano puno siyang bunga, parang you inherit your attitude, your behavior, personality from parents. No. So, iba naman yun. Yeah, if you get your money from the wrong place, from business person, that money will not prosper yung source,
Like if you, Ano bang nakakaano doon? Ano bang pwedeng ano doon? Tagalog version. Wala akong maisip. Pero anyway, baka may maisip ako mamaya. Parang what you reap din yun. Kung ano Tinanim siya ng aanihin. Oo. Ayun nga. Yun nga yung karma. Kung ano tinanim siya ng aanihin. Hello, Mami Moksha, Mami Girly, and other. Ayan, Mami Carol. Ay, hindi pala. Hello, Ate Carol lang pala. Hindi pa pala Mami, sorry. So anyway, meron pa akong isang point din, yung sinasabi ni Mami Myra na yung gumawa ka ng paraan na ibang mapagkakitaan, di ba? At saka yung nga, yung sinasabi mong blessing na it comes after like kasi pag-passion mo talaga, love mo. Pag-passion mo talaga. And sometimes kung ano yung hindi mo ine-expect, alam mo minsan kahit na ilang years, ilang months, ilang years, do just one good deed, babalik talaga sa iyo yan. Alam mo, mabanggit ko lang nabanggit ko sa inyo na meron akong editing job ngayon dun sa Korean, Korean friend ko siya. Way back when I was single. Dati yung tinuruan ko siya sa studies niya doon sa may Manila pa siya. Manila pa siya nakatira. Nag-aral siya sa Pilipinas ng college, San Beda College. Tapos parang ako yung naging tutor niya sa bahay. Hindi ako nagpabayad kasi gusto ko friend lang kami. Ayoko kasi yung teacher-student na tutor, ganun. Sabi ko, friend lang tayo, huwag mo na akong bayaran. Hindi ko inisip yun. Pero, may work naman kasi ako nun May work ako. Basta sagot lang niya yung pagkain, tsaka yung doon ako tumira sa kanila. Tapos, alam mo, after so many years, ngayon na naghahanap ako ng racket, na kailangan ko ng extra income, alam mo yun, nagkita uli kami. Hindi naman nagkita. Nagkaroon uli kami ng communication. She's giving me trabaho now dun sa mga editing jobs, and it's yung alam mo yon, parang it's a big help talaga sa akin ngayon. Yung alam mo yung like after so many years, ilang taon na yung mga anak ko, ilang taon na akong kasama. Favor talaga yan. Oo, this is God's favor. Tsaka kasi nung time na na-frustrate ako, sabi ko, Lord, ang hirap. Nahirapan akong maghanap ng work dito na yung as an English teacher dito nga kasi nga ang layo basta hindi ko gusto kasi yung schedule kasi gusto ko na aalagaan ko pa rin yung mga anak ko kasi syempre lalo na yung bunso medyo alagain pa. Tapos nung alam mo yun, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng work na ganito ganyan. Yung alam mo yun, sabi ko, ikaw na bahala. Tapos alam mo yun, like ngayon lang nagsisikin sa akin na ito pala yung pinag-pray ko. Ito pala yung pinag-pray ko talaga. Diba? So, siguro kay Ate Kay, or kay Mami na rin siya, kay Mami Kay, siguro, ipag-pray mo kay Lord yan, na i-bless ka ni Lord and bigyan ka ng, how do you call this? Ng ibang pagkakakitaan na masusustain or mapoprovide yung mga needs ng family. Hindi lang sa crochet. Huwag ka lang mag-focus sa crochet kasi ako kasi nag-ano din ako dito ng crochet, nagbenta nga ako ng sa street Kaso hindi po pwede talaga sa Korea hindi talaga pwede sa Korea yung basta ka lang lalabas at magbebenta. Hindi, dapat pero dito okay. Hindi dito kasi dapat may business permit, may ID, lahat nakaano yan, kung hindi huhulihin ka. And hindi naman ako Korean citizen, meron lang akong spouse visa. So if magkaroon ako ng violation, lalo akong hindi magiging Korean citizen. Kasi record yun. Alam mo naman dito, iba kasi sa Korea Hindi ka basta-basta pwedeng lumabas dyan sa bangketa at magtinda. Hindi. Mako-question ka. Ganun. Kasi kaya yung sinasabi mo kanina, Mami, nung hindi mo siningil yung pero na yun, parang bumalik sa'yo yung Siyempre, we don't do good things for the result, we do good things out of the goodness of our heart. Nothing. But hindi kita wait lang. Muna. Actually, in the long run, doing good things is like a life investment. Do good things and they will come back
to you, di ba? Not just here in, world. Hindi lang dito sa lupa, kundi nasa langit din. Yun nga. Amen tayo dyan. May inaano tayo. Of course, we don't do it for that reason. Hindi mo ginawa yan para in the future tulungan ka ng kaibigan mo. Pero, that happened, di ba? You're investing in your future by investing in people, investing in good things, sowing good things. Oo. Pero, yun nga, pero hindi ko naman sinasabi na hindi ko sinasabi na dapat mag-expect. Yun nga. Pero it happens, di ba? Out of it just happens. Tsaka ilang years din, di ba? You don't know what's gonna grow. Hindi ko ina-expect. Sow seeds, hindi mo natin alam kung anong mabubunga. Basta, sow seeds of goodness. Hindi mo alam kung kailan mamumunga. Madali. It's like when you farm, di ba? You sow a bunch of seeds. Not all of them will grow. But, yes. What you sow, if you sow corn, some of them will grow into corn. If you sow good things, some of those good things will. Pero tingin ko kasi kay ate, bata pa siya. So, marami pa siyang magagawa. Oo. Ayun nga. Huwag siya mawala ng pag-asa. Yan. Ako din, Mami Kay. Ako din, Mami Kay, galing din ako sa marami ring mistakes na nagawa, pero still learning at saka talagang matuto tayo. May klase muna ako. Sige, thank you, Mami Michelle. Ayun. So, ayun. Anyway, yun nga, na natin, yung kay Mami Kay, sana may natutunan ka sa mga experiences or sa mga insights namin or sa mga unsolicited advice. Pero ayun nga, this is a true story of Ate Kay kasi nga talaga siya, nag-email pa, nag-message pa talaga siya sa akin. So anyway, so sana i-follow niyo po kami. Ayan si Mami Myra, Crochet by Myra. Hindi natin na si Mami Michelle. Si Mami Michelle, so follow her on Facebook and TikTok, Luwalu Crochet, and then si Mami Myra din, Crochet by Myra. And of course, yours truly, Mami Lee. Isa siya lang Mami Lee. Alam nyo na yan kung sino ko, siguro. And then, this is our episode 1 of Dear Mami Lee. So, ayun nga. So, maghihintay ulit tayo ng hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng letter sender, Siguro pag meron ng please send us your story if you need advice or kung gusto niyo lang magreklamo sa buhay or mag-rant sa mga customers niyo, pwede and pag-usapan natin 'yan. And magkakaroon tayo ng yung discussion about your situation, Hindi lang chismisa, pero may matututunan tayo sa bawat sitwasyon na kinakarap ng every crocheter or crafter. Okay. Any parting words, Mami Myra? Ay, nawala na siya. So anyway, Mami Myra, may sasabihin ka pa? Ayan, thank you, Mami Lee, sa time mo. At nakapag-share tayo. Sana makatulong tayo sa mga nandito na ngayon at nanonood pa. Ayan. Yeah. Follow us for more. Yes, follow us for more. And sana meron pang magpadala ng letters sa atin para makabigay pa tayo ng, more insights sa be it being crafting, crocheting, or crochet business. So, ayun. So, i-end ko na to sa ating Bye-bye, everybody!